Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, November 7, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Binabantayang Super Typhoon Uwan. Mula Basco, Batanes hanggang Metro Manila, posibleng mahagip. Babala ng pag-asa. Ang latest, alamin. We are very, very sorry. Nasawi sa Bagyong Tino halos 200 na. Ombudsman, iimbestigahan ng flood control projects sa mga lalawigang lubhang sinalanta. Love campaign ng ICI, binatikos ng anti-corruption group. Itong mga nakaw pong sasakyan or nakaw po ng mga motorsiklo ay ipinapalit po sa kanya kapalit po ng illegal na droga, sir. Suspect sa palit bato modus sa Laguna, arestado. Baril, illegal na droga at mga nakaw na motor, kumpiskado. At sa showbiz, kapamilya suspense thriller series na Roja, starring Donnie Pangilinan at Kyle Echari, malapit nang mapanood. Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Pinangalanan ng Uwan ang severe tropical storm na Fang Wong. Ito'y kahit nasa labas pa pero malapit nang pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, may layong 1,000 kilometers mahigit silangan ng Eastern Visayas ang sentro ng bagyo. Taglay ang lakas ng hanging umaabot sa 110 kilometers per hour at pagbugsong aabot ng 135 kph. Nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa mga bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kabilang ang Kabikulan, Samar, Leyte, Cebu, Bohol, Negros at mga lugar sa Dinagat Islands. Inaasang papasok ng PAR ang bagyong Uwan anumang oras ngayong gabi o madaling araw ng Sabado at posibleng maglandfall sa Southern Isabela o Northern Aurora sa linggo ng gabi o Lunes ng umaga. Tansya ng Pag-asa, maaaring umabot sa super typhoon category ang Uwan sa loob ng 24 na oras bago ang inaasahang pagtama sa lupa. Maariing pinag-iingat ng mga otoridad ang lahat ng residente sa mga bababang lugar at tabing dagat dahil sa posibleng malakas na ulan, malakas na bugso ng hangin at mataas na storm surge o daluyong. Hindi pa man nakababangon ang Visayas sa matinding hagupit ng kalamidad, nakaalerto naman ngayon ang Luzon sa banta ng super bagyong si Uwan. Bukod sa storm surge, pinaghahanda rin ng mga komunidad laban sa banta ng landslide dahil puno na ng tubig ang lupa, bunsod ng mga nagdaang pag-uulan at bagyo. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Ito ay mapanganib na weather system. Dahil sa kanyang malawak na sirkulasyon. Yan ang babala ng Pag-asa sa binabantayang bagyong Uwan na posibleng maging super typhoon. Oras na pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR, ito ang magiging ika-21 bagyo ngayong taon. As early as Saturday evening, mararamdaman na po yung mga pagbugso ng hangin dito sa may Bicol region, Eastern Visayas and even yung mga nearby areas sa Caraga, dito sa may Central Visayas at bahagi pa ng Mimaropa and Calabarzon. Sa forecast at tahaki ng bagyo, ang mainland Luzon kung saan linggo pa lang ay may potensyal na itong maging super bagyo. Ayon sa Pag-asa, malawak ang sakop ng bagyo na aabot sa 700 kilometro. Parang mula Basco hanggang part ng Metro Manila. So kung kahit dito dumaan yan, kung magsusukat tayo ng around 700 kilometer, apektado pa rin itong part ng Visayas at itong Southern Luzon area. Posible itong umabot sa signal number 5 at maaaring magdulot ng storm surge. Pinag-iingat din ng mga residente ng mga hinagupit na nagdaang bagyong Tino. Saturated na kalupaan, nagkaroon ng mga pagbaha. Kahit mahina lang ang mga pag-ulan ang papatak, again,
nagbibigay tayo ng babala sa ating mga kababayan na it might cause flooding also. Nanawagan ng Office of Civil Defense o OCD sa publiko na maghanda ang lahat kahit pa ang mga residente sa mga lugar na hindi binabaha. Hindi po basehan yung historical na hindi pa kami binabaha dito kahit naka-rainfall warning red na yon or kahit nandun na yun sa listahan ng DENR MGB, di ba? Pag nakatik po yun lahat, wag pong gagamiting basehan ng mga LGUs natin, no, nating lahat, no, na hindi natin kailangan lumikas kapag sinabing lumikas. Yun po. Tansya ng DENR Mines and Geosciences Bureau, higit 8,000 barangay sa iba't ibang rehiyon ang posibleng maapektuhan ng matinding pagbaha at landslides. Kabilang dito ang Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon at Calabarzon. Because of this recorded rainfall na ang ating mga kababayan ay hindi dapat basta-basta lumilipat o bumabalik sa kanilang tinitirhan, lalo na sa mga nag-evacuate po. Dahil hanggat meron tayong oversaturation ng mga ground, ay there's still a possibility na magkaroon ng landslide. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na sapat ang supply ng relief packs para sa mga maapektuhang residente at naka-preposition ng mga ito. Gayun din ang Department of Health o DOH na may sapat na gamot para sa mga mangangailangan. Samantala, nag-request na ang MMDA sa mall operator sa buong Luzon na mag-alok ng libreng overnight parking sa publiko mula Sabado ng gabi hanggang sa makalabas ng super bagyo. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Bubuo ang ombudsman ng Special Task Force na tututok sa flood control projects sa Kabisayaan. Matapos ngang lumobo sa mahigit 180 ang bilang ng nasawi doon bunsod ng nagdaang bagyo. Karamihan sa mga nasawi, inanod ng flash floods. Narito ang ating balitang A to Z. Personal na nagpahayag ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga biktima ng Typhoon Tino sa kanyang pagbisita sa Kabisayaan ngayong November 7. We are very, very sorry. Siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng ating casualty figures. Sa bagong ulat ng Office of Civil Defense, pumalo na sa 188 ang bilang ng nasawi. Pinakamarami pa rin ang mula sa Cebu na nasa 139 na. Pinangangambahan namang tumaas pa ang bilang dahil mahigit 100 pa ang nai-report na nawawala. Isa sa pangunahing dahilan ng mataas na casualty ay ang malawakang flash floods. Yung mga linagay dati na mga dike, mga protection ay hindi talaga kaya. Yung bigat, yung dami ng tubig na bumagsak. Yung mga engineer namin ng Public Works ay papupuntahin na namin doon para inspeksyonin na nila lahat. Kaya naman kasabay ng pakikiramay, ipinangako ng Ombudsman ang isang Special Task Force na tututok sa flood control projects sa mga lugar na matinding nasalanta ng bagyo. Habang iimbestigahan rin ng DPWH at DENR ang kontrobersyal na Monterrazas property project sa Cebu na sinisisi ng ilang residente sa malawakang pagbaha. Kasabay nito, ipinangako ng Pangulo ang tuloy-tuloy na tulong ng national government sa mga lokalidad. Kabilang rito ang suporta sa mga nawalan ng tirahan at relocation plans para sa iba pa. Meron tayo mga i-relocate kasi marami sa naging biktima ay nasa no-build zone at nakapagpatayo sila ng bahay doon. As long as the government, the national government is needed, we will be here. We are not leaving hanggat maayos na ang inyong mga buhay. We have enough QRF for now, no, to sustain the operations in Central Visayas. But meron pa po tayong mga balancing NDRIM fund na close to 3 billion from the NDRIM fund na pwede pong gamitin for QRF replenishment until the end of the year. Samantala, personal ring nakiramay si PBBM sa isa sa Air Force personnel na nasawi sa kasagsagan ng disaster response operations nang mag-crash ang kanilang helicopter sa Agusan del Sur. Una nang binigyan ng Philippine Air Force ng pagkilala ang 6 na crew members na nasawi dahil sa kanilang pambihirang serbisyo na sunod sa kanilang kredo upang masagip ang iba.
Nagpatupad ng 60-day price freeze ang Department of Trade and Industry sa mga pangunahing bilihin sa buong bansa. Kasunod ang pagdeklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng State of National Calamity. Layunin ng price freeze na pigilan ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pangangailangan matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino sa Visayas at sa banta ng papasok na Super Typhoon Uwan. Ayon sa DTI, mananatili ang price freeze sa loob ng 60 araw o hanggang ito'y bawiin ng Pangulo. Tiniyak din ng ahensya ang koordinasyon sa mga kasaping agency ng National Price Coordinating Council para sa mahigpit na implementasyon. Aktibo rin ang mga regional at provincial office ng ahensya para matiyak na may sapat na supply at walang lumalabag sa price freeze sa buong bansa. Samantala, posible pong muling tumaas ang presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo, ayon naman po yan sa Department of Energy. Batay sa monitoring ng Means of Platts Singapore, posibleng magdagdag ng 30 sentimos sa kada litro ng diesel, 35 centavos naman ang akyat sa kada litro ng kerosene. Mananatili namang stable ang presyo ng gasolina o maaari ring bumaba ng 35 centavos depende pa sa magiging galawan sa mga susunod na araw. Gayunpaman, posibleng hindi ito maramdaman sa mga pump price dahil sa operating at premium cost ng mga oil company. Ayon kay Energy Assistant Director Rodela Romero, dahil sa patuloy na drone attacks ng Ukraine sa mga port ng Russia, maging sa sanctions ng US laban sa Russian companies ang pagtaas ng presyo. Pinagutos naman na ng palasyo sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity na huwag munang gumalaw ang presyo ng kerosene at LPG sa loob ng 15 araw pagkatapos ng deklarasyon nito. Nagsanib puwersa ang PNP Highway Patrol Group at Land Transportation Office laban sa colorum vehicles sa nalalapit na holiday season. Ito ang mga pribadong sasakyang ginagawang pampasada kahit walang prangkisa o dokumento mula sa LTO at LTFRB. Ayon sa HPG, dumarami ang mga iligal na namamasada lalo na tuwing Christmas rush. Ang mahuhuling first-time offender, may impound po ang sasakyan at magbabayad ng multang 100,000 hanggang 200,000 pesos. Isa rin din po sa tinitignan din po natin yung maiwasan nga din po yung mga hold up or any robbery incidents. Coordinated effort with the Land Transportation Office to fight against this or colorum na mga kababayan natin talagang nalalamang din sa ating mga kababayan. Binatikos ng grupong Artikulo 11 ang panawagang pagmamahal ng Independent Commission for Infrastructure. Anila, hustisya ang kailangan ng taong bayan at dapat makulong ang mga kurakot. Samantala, patuloy din ang kanilang panawagan na buwagin na lang ang ICI at mamamayan na ang kumastigo. Ang balitang ito zini na Yomi Almohano. Paano mo mamahalin ang nanlolokong mga tao? Yan ang buwelta ng grupong Artikulo 11 laban sa panawagan ni Independent Commission for Infrastructure Chairman Retired Justice Andres Reyes. Sa kalagitnaan kasi ng kanyang press briefing nitong Huwebes, itinaas ni Reyes ang karatulang naglalaman ng mensaheng, "What the world needs now is love, not greed, not selfishness." Ayon sa grupo, manhid ang komisyon sa pagdurusa ng mga Pilipino. Justice Andres Reyes, pwede kitang bigyan ng love, pero we don't need love sa ganitong sitwasyon. What we need is laban. Hindi lang basta pagmamahal, kundi hustisya ang panawagan ng mga maralita ng lungsod. Anila, kailangan ng may managot, lalo pat lubha na namang hinagupit ng bagyo ang ilang bahagi ng bansa at may paparating pang inaasahang mas malakas na bagyo. 100 days na at inabot na ng panibagong bagyo na pumatay ng halos 232 yata na, pati yung nawawala sa Bisaya. Wala pa ring nahatulan. Giit ng grupo, mahal ng taong bayan ng bansa, kaya nga sila nagagalit sa korupsyon at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sadyang inip, nababagalan at galit na galit lang sila. Sa anila'y walang usad na imbestigasyon at paulit-ulit na aksyon. Walang karapatan ang mga nabubuhay sa pribileyo gaya ni Andy Reyes sa ating lipunan na magsalita para sa bayang nagpapatulo ng luha, pawis at dugo para mabuhay.
Kaya ang panawagan ng grupo, buwagin na lang ang komisyon at isang independent people's tribunal ang buuin para sa investigasyon. The entire government is corrupt. Kaya nga tayo nananawagan ng People's Tribunal because there's no other way. There is no other way. It is a necessity. Para sa kanila, isa lamang palamuti ang ICI at sacrificial lambs ng Administrasyong Marcos Jr. ang mga naunang personalidad na pinakakasuhan. Pero tugon naman ang ICI rito, nilikha sila para labanan ng korupsyon at panagutin ang mga nasa likod ng flood control scandal. Wala rin anila silang pinapanigan at kung sino mang ituro ng ebidensya, kanila itong kakastiguhin. Dapat managot. Sa November 30, Bonifacio Day, magsasagawa ng malawakang protesta sa Mendiola ang grupo para kalampagin ng gobyerno. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Sa bisperas ng anibersaryo ng Bagyong Yolanda, nagprotesta ang ilang mga biktima ng kalamidad at mga grupo kontra korupsyon ngayong Biyernes para panagutin ang mga may sala at manawagan ng hustisya ng kalamidad. Nanguna ang kadamay sa protesta sa harap ng opisina ng Ombudsman para maningil ng pananagutan kay Pangulong Marcos Jr. sa umano'y malawakang korupsyon sa mga proyekto ng infrastruktura, kabilang na ang maanumalyang flood control projects. Git ng grupo, sa Cebu pa lang mahigit 27 billion pesos na ang inalaan sa flood control projects pero napunta lang anila sa bulsa ng marami. Matatanda ang aabot na sa 200 ang bilang ng nasawi sa Bagyong Tino habang libo-libo ang nawalan ng tirahan at kabuhayan. Giit pa ng mga nagprotesta, hindi natural ang mga trahedya kundi bunga ng kapabayaan at katiwalian. Sa ibang balita, naglunsad ng Information at Awareness Campaign ng Office for Transportation Security sa NAIA Terminal 3 bilang paghahanda sa inaasahang dagsa ng pasahero ngayong holiday season. May mga information display na ipinakita ang OTS para ipaalam sa mga pasahero ang mga bagay na pinapayagan, maging ang restricted o mahigpit na ipinagbabawal sa baggage. Ayon kay OTS Administrator Gilbert Cruz, karamihan sa mga kinukumpiska ay mga basyo ng bala, anting-anting at mga keychain na gawa sa bala. Ipinakilala rin ng naturang opisina ang kanilang mascot na si Mang Nardo. Inspired yan sa folk character na si Nardong Putik bilang creative way para itaas ang kamalayan ng publiko. Paalala ng ahensya, maaaring isurrender ng mga pasahero ang mga bawal na bagay sa OTS booth para maiwasan ang abala sa X-ray screening. Marami po kaming nahuhuling bala on a daily basis. Yes, minsan 5, minsan meron pong 4 na insidente. Pinakamahina po yung 3 insidente. Ang the same ang nakukuha natin, mga basyo. Susunod, suspect sa palit bato modus sa Laguna, arestado, baril, illegal na droga at mga nakaw na motor, kumpiskado. Sa ibayong balita, tinatayang 1,800 domestic US flights kada araw maapektuhan ng government shutdown sa Amerika. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Arestado ang isang suspect sa Laguna matapos madiskubre ang kanyang chop-chop operation ng mga nakaw na motorsiklo. Natuklasan ng pulisya na bahagi pala ito ng palit bato modus kung saan nagbebenta ang suspect ng illegal na droga kapalit ng mga nakaw na motor. Si Kim Salinas, may balitang A to Z. Kami po may hawak na search warrant. Maghahain lang sana ng search warrant ang Liliw Police at Laguna Highway Patrol Team laban sa isang alias Jerry noong October 31 dahil sa mga armas na hinihinalang walang lisensya. Nakakita rin tayo ng isang caliber .22 na baril or pistol na wala ring pagkakailanlan ng paggawa at wala ring lisensyado or hindi po ito lisensyado. Ganon din nakita rin tayo ng 18 live ammunition ng .45 na pistol at isa rin pong replika ng isa pong pistol din po. Pero hindi lamang baril ang tumambad sa mga pulis, kundi illegal na droga na may street value na 40,000 pesos.
Nakita rin sa compound ang mga motorsiklong walang dokumento. Ito pong shampoo na nakita po ng yung PNP HPG ay hinihinala po namin mga nakaw. Gayong wala pong mapakita document, ito pong si alias Jerry. Sangkot po sa tinatawag po nating palit bato trade, wherein itong mga nakaw pong sasakyan or nakaw po ng mga motorsiklo ay ipinapalit po sa kanya kapalit po ng illegal na droga, sir. Ayon sa pulisya, front lang ni alias Jerry ang motor shop business at isa pala itong chop-chop operation ng mga nakaw na motorsiklo. Spare parts nito po mga galing po sa nakaw na sasakyan. At isa rin nga din sa tinitignan po namin yan, yung pag-front po niya ng business ng motorcycle shop na kung saan yun din po talaga din yung halos na binibigyan or binabagsakan po niya nito po mga chap-chap po ng mga motorsiklo. Nasa kustudiya ngayon ng HPG Laguna ang suspect na mahaharap sa karagdagang kaso na anti-fencing law at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Iniimbestigahan na ng mga pulis kung konektado ang suspect sa mas malaking sindikato. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Tinawag ni Navotas Representative Toby Tiangco na purong alibay o palusot lang ni dating kongresistang Zaldico ang iginiit na security risk o banta umano sa kanyang kaligtasan, kaya hindi ito humaharap sa mga akusasyon. Git ni Tiangco, dapat umuwi si Ko at harapin ang mga issue lalo't hindi pa nailalantad ang lahat ng ebidensya kasama ang minutes ng small committee nila Ko. Panawagan pa niya, bigyan ng mas malakas na kapangyarihan ng investigasyon para mapuwersang lumantad ang mga ayaw makipagtulungan. Palusot lang yan, maliwanag na palusot na ayaw niya lang humarap dito sa kahit anong akusasyon sa kanya. Binatikos ni Akbayan ng President Rafaela David ang biglaang pagtaas ng net worth ni dating Ombudsman Samuel Martires matapos umano'y umabot sa 15 milyong piso sa loob lang ng 5 buwan mula nang umupo bilang Chief Graft Buster. Kinusto ni David kung may kinalaman kaya ito sa memo na ipinalabas ni Martires taong 2020 na naglilimita sa akses sa SALN ng publiko, partikular na sa mga opisyal ng gobyerno. Anya kaya siguro minadali umano itago ni Martires ang mga SALN para hindi ito masilip ng tao at ng media. Nananawagan din ng Akbayan na ilabas ang SALN ni Martires, Pangulong Marcos, VP Sara Duterte at iba pang opisyal bilang patunay na seryoso ang gobyerno sa laban kontra katiwalian. Noong bago inimpose ni Martires yung memo niya noong 2020 ay nagkaroon na nga ng aligasyon na tumaas yung wealth ni dating Ombudsman Samuel Martires nung siya ay umupo bilang Ombudsman. Within 5 months, lumobo yung kanyang SALN declaration ng 15 million. Kaya siguro bigla siyang naglabas ng memo kasi nasilip ng mamamayan at ng media na yung kanyang wealth and assets ay lumobo. Bumagal ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa ikatlong quarter ng 2025 para sa pinakamabagal na GDP growth record sa huling 4 na taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala lang ang 4% na gross domestic product growth nitong July hanggang September sa harap yan ng isyu ng korupsyon sa pamahalaan at epekto ng matitinding kalamidad. Mas mabagal ito kaysa sa 5.5% at 5.4% noong ikalawa at unang quarter ng taon. Kasunod naman ng balitang yan, bumagsak ang Philippine Stock Exchange Index sa 5,700 level. Yan ang pinakamababang performance sa nakalipas na 3 taon. Sinasabing reaksyon ito ng investors sa mas mahina kaysa sa inaasahang paglago ng ekonomiya ng bansa, gayon din sa matamlay na earnings report o kita ng mga lokal na kumpanya. Sa unang pagkakataon, inatasan ng Federal Aviation Administration sa Amerika ang pagbabawas ng domestic flight sa 40 paliparan sa United States, bunsod ng nagpapatuloy na record-long government shutdown. Magsisimula ngayong Biyernes ang utos ng FAA na sakop ang airport sa Atlanta,
Dallas, Los Angeles, New York at iba pa. Apektado lahat ng commercial airlines pero hindi naman apektado ang international flights. Ayon sa FlightAware, halos 800 flights na ang kinansela nitong Huwebes at sa pagtataya ng analysts, posibleng umabot ito hanggang 1,800 flights kada araw. Sa utos ng FAA, aabot hanggang 10% ng flights ang kailangang kanselahin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Bahagi ito ng safety measures dahil sa kakulangan ng airport staff. Mababatid na hindi pa rin napapasweldohan ang maraming government workers ngayon sa Amerika, kabilang ang air traffic controllers. Bunso dito ng federal government shutdown na nagsimula noong October 1 pa dahil sa hindi pa rin mapagkasunduan ng Democrat at Republican lawmakers ang pagpasa ng 2026 national budget para sa Trump administration. Animoy muling nabuhay ang diwa ng legendary King of Pop Michael Jackson sa upcoming biopic musical drama na Michael na siyang pagbibidahan ng kanyang mismong pamangkin na si Jafar Jackson. Inilabas na nga ng Lionsgate ang pasilip sa pelikula kung saan gaganap ang 29-year-old singer-actor na si Jafar bilang ang kanyang pamosong uncle. Tututok ito sa profesional at personal na tala ng buhay ni MJ at sa kanyang pambihirang talento mula sa pagiging bida ng Jackson 5 hanggang sa pag-angat ng karera para makilala bilang the greatest entertainer of all time. Sa April 2026 pa, ipalalabas ang pelikula pero ang tanong, kuha rin kaya ni Jafar ang signature moves at moonwalk ni Tito MJ? In here, keep those feet still, my man. Sa aming pagbabalik, ang mga bagong detalye sa bagong suspense thriller serye ni Donnie Pangilinan at Kyle Echari. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Finally, malapit nang masaksihan ang ganda ng La Playa Roja sa upcoming Kapamilya series na Roja. Pagbibidahan ni Donnie Pangilinan at Kyle Echari. Ano kaya ang mga pasabog sa bago nilang proyekto? Ichichika yan sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Welcome to a little piece of heaven where you can enjoy. Trailer pa lang pero kapanapanabik na. Yan ang upcoming A to Z primetime na Roja. Isang action drama series mula sa Dreamscape Entertainment na pinagbibidahan ni Donnie Pangilinan at Kyle Echari. Powerful din ang cast ng serye dahil kasama rin nila ang veteran actress na sina Lorna Tolentino, Janice de Belen, Joel Torre, Maymay Entrata, Raymond Bagatsing at marami pang iba. Very ma-action nga at talagang kakaiba ang proyektong ito para kina Donnie and Kyle dahil talaga raw nag-aral pa sila ng martial arts to show dedication and commitment. Did prepare as much as possible with Coach Erwin Tagle. He was able to do a crash course of different martial arts. We had mixed martial arts, we had jiu-jitsu, you had Arnis, also taught us how to properly shoot, walk, how we're walking around with a gun. And bukod dyan, inamin rin ng dalawa na maraming buwis buhay scene ang serye. Kaya naman siguradong mapapakapit ng mahigpit sa kanilang upuan ang mga manonood. I really hope they give the show a chance. We've really worked hard on it and blood, sweat, and tears talaga. Nilagay namin dito at binuhos namin kasi totoo yung blood eh. Kwento pa ni Kyle, hindi rin daw sila nagpa-double sa mga action scene dahil yakang-yaka naman daw nila. meron naman kaming double, pero most of the time kasi parang, uy, kaya naman, sige na, kami na. Gaganap si Donnie Pangilinan bilang Diam, ang head chef ng isla ng La Playa Roja. Habang si Kyle Echari naman bilang Olsen, ang head of security ng isla. May kakaiba ring mga tagpo, nakakabog sa dibdib ng marami. Makasurvive kaya sila?
Samantala, pinakilig ni na Kyle at Donnie ang fans sa kanilang pagrampa sa red carpet sa kanilang special screening this Friday, November 7. Star-studded ang naturang event dahil sa bigating mga bituin na dumalo na kasama sa cast ng Roja. Todo cheer ang crowd sa pagdating ni Bel Mariano na nagbigay ng suporta para sa kanyang ka-love team na si Donnie Pangilinan. And of course, sa whole cast ng programa. Mapapanood na ang Roja simula November 24 dito sa A to Z. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. The Labubu craze is still on. Nagsama-sama nga ang Labubu collectors sa isang mall sa Mandaluyong City nitong Huwebes para sa Unbox Joy Pop Mart themed Christmas tree lighting. Tila healing your inner child ang atake ng pailawan ng 45-foot Christmas tree na kinagiliwan ng Kids at Heart. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng Labubu o Pop Mart themed Christmas tree sa bansa. Kaya, kanya-kanyang flex ang mga dumalo ng kanilang Labubu collection. Pinangunahan ni na Miss Universe 2015 Pia Wurzbach Chauncey, Marian Rivera, SM Supermalls President Steven Tan at Pop Mart Southeast Asia Business Director Jeremy Lee ang cute at engranding Christmas tree lighting. Present din sa event sina Ami Perez at Jed Madela na certified Labubu lovers. Patikim ito sa inaabangang first ever Pop Mart Superstore sa Pilipinas ngayong buwan. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa Amerikanong manunulat at theologian at aktivistang si James Wallace Jr. Ang sabi niya, minsan kinakailangan pa ng isang natural na kalamidad para maibunyag ang sakuna sa lipunan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Mula nga sa kauna-unahang Pop Mart themed Christmas tree lighting, tihadong maglalabanan at maglalabasan na rin ng iba't iba pang Christmas tree na simbolo ng Kapaskuhan. Hindi na nakapagtataka dahil 48 days na lang bago ang masayang pagdiriwang. Ako po, si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!